Magandang araw mga bata! Narito na naman tayo sa isang serye ng ating talakayan sa ating asignaturang Araling Panlipunan. Ang seryeng ito ay nakasentro sa pamahalaang Commonwealth. Ako nga pala ang inyong guro, James Christian Orbayo, na umaasang kayo'y makikinig ng mabuti, matuto at mag-enjoy sa aking inihandang presentasyon. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Atin nang simulan ang ating talakayan. Ayon sa isinasaad ng Saligang Batas ng 1935, nagkaroon ng isang pambansang halalan noong ika-17 ng Setyembre 1935 upang pumili ng mga mamumuno sa bansa. Ang pamahalaang Commonwealth o malasariling pamahalaan ay alinsunod sa itinakda ng Batas Tydings-McDuffie. Ang batas na ito ay pinangunahan ni Senador Millard E. Tydings at John McDuffie at nilagdaan ni Pangulong Franklin D. Roosevelt. Nakasaad dito ang pagtatatag ng 10 taong malasariling pamahalaan na opisyal na magsisimula matapos mabalangkas at mapagtibay ang Saligang Batas ng 1935 na tatagal hanggang 1946. Ito ang paghahanda para sa ganap na kalayaan at soberenya ng Pilipinas. Ang pamahalaang Commonwealth. Ika-15 ng Nobyembre 1935, sa harap ng gusaling pambatasan ng Maynila, naganap ang pagpapasinaya sa pamahalaang Commonwealth na pinangunahan ni Manuel L. Quezon bilang Pangulo at ang panunumpa sa katungkulan ni Sergio Osmeña bilang pangalawang Pangulo at ng 78 kinatawang halal ng Asambleya. May 3 sangay ang pamahalaang Commonwealth. Una, tagapagpaganap na taglay ng Pangulo, katulong ng pangalawang Pangulo at mga miyembro ng gabinete sa pagpapatupad ng mga batas at mga programa o proyekto ng pamahalaan. Pangalawa, tagapagbatas na ang kapangyarihan ay nasa kinatawang halal ng pambansang asambleya. Pangatlo, tagapaghukom na nasa mababang hukuman at Korte Suprema ang kapangyarihan na may tungkuling magpatupad ng katarungan sa buong bansa. Maraming pagbabago ang nagawa ng pamahalaang Commonwealth sa bansa. Iba't ibang mga programa at proyekto ang naisakatuparan sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Quezon. Sinikap ng pamunuan ni Pangulong Manuel L. Quezon na itaguyod ang katarungang panlipunan ng bansa. Isinakatuparan niya ito sa pamamagitan ng mga sumusunod. Una, ang pagtatatag ng pamahalaan ng sangay ng serbisyo sibil na siyang mangangalaga sa kapakanan at karapatan ng mga nagtatrabaho sa pamahalaan. Pangalawa, ang pagpapatupad ng 8 oras na labor law o batas sa 8 oras na paggawa na nagtatakda ng pagbibigay serbisyo ng mga manggagawa ng 8 oras lamang at kung lalampas ay kinakailangan ng karagdagang bayad o serbisyo. Pangatlo ay ang pagpapatupad ng minimum wage law o batas para sa kaukulang sahod ng manggagawa upang matiyak ang makatarungang pagpapasahod. Ang minimum wage ay ang pagtatakda ng pinakamababang pasahod na maaaring tanggapin ng isang manggagawa. Walang manggagawa ang dapat sumahod ng mas mababa kaysa sa minimum wage. Ika-4 ay ang pagtatatag ng surian ng wikang pambansa noong Nobyembre 1936 na naglalayong pumili mula sa katutubong wika na gagamiting batayan ng pambansang wika ng Pilipinas. Mula sa mga 8 pangunahing wika sa bansa na pinagpilian tulad ng Cebuano, Kapampangan, Waray, Pangasinense, Tagalog, Ilocano, Bicolano at Hiligaynon. Wikang Filipino ang opisyal na wika ng bansa. Dahil sa panahon ng panunungkulan noon ni Pangulong Manuel L. Quezon, ito ay naganap.
Tinagurian din siyang ama ng wikang pambansa. Panglima ay ang paglikha ng hukuman ng ugnayang pang-industriya o Court of Industrial Relations na gaganap bilang tagapamagitan sa mga suliranin at alitan sa pagitan ng mga manggagawa at kapitalista. Pang-anim ay ang pagpapatibay sa Public Defenders Act upang bigyan ang mga mahihirap at walang kakayaang magbayad sa nasasakdal o may kaso sa hukuman ng libreng serbisyo ng pampublikong abogado. Pangpito ang pagpapairal ng Tenancy Act na nagtatakda ng kasunduan sa bahagi na matatanggap ng magsasaka at ng may-ari ng lupa pagdating ng anihan. At panghuli, ang pagpapalaganap ng pampublikong edukasyon, primarya at bokasyonal na naglalayong hubugin ang mga Pilipino bilang mga mabubuting mamamayan. Kasabay nito ang pagpapalabas ni Pangulong Quezon ng isang kodigo, ang Code of Citizenship and Ethics. Naglalaman ito ng kagandahang asal, kagalingang pansibiko at diwang nasyonalismo dapat taglayin ng isang mamamayang Pilipino. Pagbabagong pampulitika. Una, ang pagtatatag ng kagawaran ng tanggulang pambansa. Inatasan si General Douglas MacArthur bilang tagapayong militar kung saan sinanay niya ang mga kalalakihang may edad 21 pataas ng taktikang militar. Pangalawa, pinagtibay ang National Defense Act na naglalayong sanayin ang mga Pilipino na nasa hustong gulang sa paglilingkod militar nang sa gayon ay matiyak ang kaligtasan ng bansa sa panloob at panlabas na kaguluhan. Ikatlo, ang pagbibigay karapatan sa mga kababaihang bumoto at makilahok sa anumang pwesto sa tanggapan ng pamahalaan o ang tinatawag na Women's Suffrage Bill. Kabilang sa mga kababaihan na nahalal sa iba't ibang posisyon sa pamahalaan ay sina Carmen Planas, ang kauna-unahang nahalal na babaeng konsehal ng Maynila, at Elisa K. Ochoa ng Agusan, ang kauna-unahang babaeng nahalal na kinatawan ng Kongreso. Pagbabagong pangkabuhayan. Maraming suliraning pangkabuhayan ang kinaharap ni Pangulong Manuel L. Quezon sa panahon ng kanyang panunungkulan. Sinikap niyang lutasin ang mga suliraning ito sa pamamagitan ng pagpapatupad ng iba't ibang programa o proyekto tulad ng una, ang pagtatatag ng National Economic Council o NEC na naglalayong magbigay mungkahi sa pamahalaan tungkol sa kabuhayan at pananalapi, maging ang pagpapaunlad ng mga industriya at pagpaparami ng mga pananim at ani. Pangalawa ay ang pagkakaroon ng National Rice and Corn Corporation o NARIC na magbabantay sa halaga ng bigas upang mailigtas ang bayan sa gutom at pagsasamantala ng mga negosyante. Ikatlo ay ang pagpapaayos ng sistema ng transportasyon upang mapabilis ang pagdadala ng mga produktong iniluluwas at iniaangkat. Pang-apat ay ang pagpapairal ng maayos na komunikasyon sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng sistema ng telepono at ng telegrapo. Ikalima ay ang pagbibigay ng pagkakataon sa mga magsasaka na walang sariling lupa na makapagmay-ari ng lupang sasakahan ng hindi higit sa 24 hektaryang lupaing pangsakahan. Tinawag itong patakarang homestead. Ang lahat ng pagmamay-ari ng lupain ay kinakailangang may parehistro ang lupa at bibigyan ng titulo o tinatawag na Torrens Title bilang katibayan sa ilalim ng batas sa titulo. Karamihan ng mga homestead ay nasa Mindanao.